without reserve, I offer Him my life. And a challenging statement, mga kapatid. Ano? Di po madali na sabihin na without reserve, I offer Him my life. Ibig sabihin noon, talagang wala ka ng atrasan. Sabihin noon talaga yung buhay mo ay ipapagamit mo sa Panginoon. So open our Bible in the book of Romans chapter number 12. Romans chapter number 12 this morning. And again, nandun pa rin tayo sa context ng 1 and 2 nang sabi natin Apostle Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. At ano sabi, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At yun po yung kapag naunawaan natin yung ginawa ni Kristo para po sa atin, kung paano siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, at naunawaan mo tayo, hindi karapat-dapat na iligtas ng Panginoon. Tayo karapat-dapat sa puot ng Panginoon sapagkat tayo nagkasala laban sa Kanya. Kapag naunawaan natin yung kalalagayan natin sa Diyos, maunawaan natin na tayo po ay lubos masaganang pinagpala ng Panginoon. Na tayo po ay Kanyang niligtas. Na hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap ng Kanya pong biyaya at Kanyang pag-ibig. Ngunit out sa Kanyang plano, from eternity past, mga kapatid, pinlano ng Diyos na isang araw, alam niya ang tao susuway sa kanya pong nais, susuway sa kanyang laisin. Kaya naman si Eva at Adan, di ba, pinili nilang magkasala. Alam ng Diyos na mangyari po yon. Pero alam din ng Diyos na kapag nangyari yon, inahanda niya na ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus, ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kung papaanong alam ng Diyos ng tao ay mahuhulog sa kasalanan, ganoon din naman, alam niya na siya ay magiging tao para bayaran ang kasalanan ng mga tao, para iligtas po tayo at ilagay tayo sa isang iglesia, sa isang katawan, sa katawan ni Kristo. Amen? Na kung saan, pinlano ng Diyos for all eternity, mga kapatid. At nakakamangha ng plano ng Diyos, and I hope na kung kayo ay hindi pa nyo pinagkakatiwala ang inyong sarili, hindi nyo pa kayo nagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ngayon na po ang panahon. Now is the accepted time. Now, behold, now is the day of salvation. Ngayon yung araw ng kaligtasan. Walang ibang panahon na napakasarap maligtas, kundi yung panahon po kung nasan tayo nabubuhay po ngayon. Dahil ang biyaya ng Diyos, it abounds. Where sin abounded, grace did much more abound. Okay? Kung saan, yung panahon na ito, makita natin, marami mga makasalanan, marami mga pinipili nila na sumunod sa kanilang mga pita, and yet, ang Panginoon, hindi pa rin niya binabagsak yung puot niya. Amen? Wala pa, hindi pa pinapakita ng Diyos ang puot niya. Pag pinakita niya yung puot niya, naniniwala ko sa iyo, malalaman mong galing sa Diyos yun. Pero ngayon, wala pa po. Okay? Ang biyaya po ng Diyos ay sumasa atin. Dahil ang Panginoong Yesus, siya po ang tagapagligtas sa panahon ngayon. Okay? At ang tangi lang natin gagawin, walang iba kundi magtitiwala, mananampalataya sa ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen? At in line of that, mga kapatid, in Romans chapter number 12, tayo ay tinuturuan, tayo ay ini-instruct, okay, ng Apostol Pablo kung paano naman tayo mga ligtas, tayong mga nakaalam na, tayong mga nakaunawa na ng Ebanghelyo ni Kristo. Tayo ngayon, in return, papaano natin ikakandak yung buhay natin? Papaano natin ipapagamit yung ating buhay para sa Panginoon? Anong gagawin natin? Ano yung mga practical things na kailangan nating gawin in order to serve, in order na tayo po ay makapagbigay ng ating katawan bilang haing buhay sa Diyos? At tayo po ay naiwan or tayo nagtapos last time sa verse number 10. Be kindly affection one to another with brotherly love in honor, preferring one another. Yung verse 10 hanggang verse 13, mga kapatid, ay isa pong sentence. Wala pong tuldok doon. Nagtapos lang yung bawat clause sa pamagitan ng semicolon. Pero yung
Yung verse 10 hanggang verse 13, mga kapatid, ay isang sentence lang. Kung mapapansin nyo, nagsimula sa be kindly affection one to another, tapos sa brotherly love, meron pong semicolon, in honor, preparing one another, semicolon, not slothful in business, semicolon, fervent in spirit, semicolon, serving the Lord, semicolon, rejoicing in hope, semicolon, patient in tribulation, semicolon, continuing instant in prayer, semicolon, distributing to the necessity of saints, semicolon, and given to hospitality, period. Nakita niyo po? Yung verse 10 hanggang verse 13 ay isa pong long sentence. Mahaba po na pangungusap. Pero nagtapos po yun sa verse number 13, sa period doon sa hospitality. And now, we will study in verse number 11, mga kapatid. Verse number 11 this morning. At gusto ko sana tapusin yung 10 to 13. Pero, nung nakita natin kung ano yung pwede nating maunawaan doon lamang sa clause na ito, na not slothful in business, mga kapatid, it will take one preaching para matapos po yung not slothful in business. And I tell you, talagang napakaganda maunawaan. At doon sa mga tatamad-tamad, kaawaan kayo ng Diyos ngayong umaga. Okay? Not slothful in business. Tayo po muna manalangin. Salamat, O Diyos, sa mga tao pong dinako niyo sa lugar po na ito. Nakapagbigay po ng kanilang panahon, O Diyos, para makapakinig ng iyong banal na salita. Dalayan ko po, nabuksan niyo ang kanilang pangunawa, maunawaan ng iyong banal na salita, mai-apply sa aming mga buhay, O Diyos. At matutunan po namin na mamuhay ng naaayon po sa sinasabi mo sa iyong salita. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila. Ikaw, Panginoon, ang aming mapaglingkuran sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Verse number 11, ang sabi po dyan, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Before bago ko i-illustrate, what is a sloth? Ginamit kasi ng Bible is slothful eh. At ang sloth po ay isang hayop. Okay? It could be pronunciated na sloth o meron ding pronunciation na sloth. Okay? Sloth saka sloth. Pero pares lang naman yan. Sloth pa rin yan. Okay? So not slothful in business. Punta muna tayo ng Proverbs chapter 12. Proverbs chapter 12 verse 27. Proverbs chapter 12 verse, if you do not have a Bible, kung meron po katabi nyo, may Bible, marapat lamang po na i-share nyo naman yung Bible nyo po sa kanila. Proverbs chapter 12 verse 27. Proverbs 12:27, the Bible reads, the slothful man roasted not that which he took in hunting, but the substance of a diligent man is precious. Ano yung isa sa mga karakteristik, isa sa mga katangian ng isang tamad, mga kapatid, sloth sa Biblia? Hindi siya marunong tumapos ng kung ano ang nasimulan niya. Hindi siya marunong tumapos kung ano po ang kanyang nasimulan. Kita mo, naghunting siya, nakapatay siya ng usa, pero tamad na siyang lutuin. Hindi ka mabubusog niyan. Napatay mo yung hayop, nahunting niya, nabaril niya, kung anong ginawa niya, pinana niya, patay yung hayop. Pero hindi lulutuin ng sarili niya, yung sarili niya. Patay na yung deer o yung usa. Di ba? Ang sarap pa naman yan pag niluto. Pero tamad na tamad, dahil tamad siya, okay na yan. Pagbabukasan natin yan, di ba? Hindi marunong tapusin kung ano ang nasimulan. At kapag in-apply po natin yan, mga kapatid, sa ministry ay napakapangit po niyan. Hindi po maganda na may sisimulan po tayo at hindi natin susundan o hindi natin ipagpapatuloy dahil lang tinatamad tayo, mga kapatid. Amen? Hindi po maganda na kapag sisimulan mo ang isang bagay, pag medyo hindi ka makabangon, ay hindi mo na pupuntahan yung dapat mong puntahan. Hindi mo na gagawin yung pinagkatiwala sa yung ministry ng Panginoon para gampanan mo, para magamit ka sa lugar kung saan ka tinalaga ng Panginoon. At mahirap na pag sinimulan mo isang bagay, isipin mo, may gagawa namang iba niyan. Amen? Iyan ang isa sa katangian ng isang tamad na tao. Hindi marunong tapusin kung ano ang sinimulan. Amen? Diyan pa po ba kayo? First point pa lang yun.
Okay, first verse pa lang. Proverbs 12 pa rin, verse number 24. The hand of the diligent shall bear rule. Yung masipag, he shall bear rule. Pero ano sabi dito? But the slothful shall be under tribute. And it is a principle in the Word of God, mga kapatid. Kung tayo tatamad-tamad, amen, kahit nasaan tayong organization, kung tayo tatamad-tamad, hindi ka aangat. Amen? Hindi ka mag-move up. Hindi ikaw yung magiging leader sa isang organization kung tayo ay tamad. Alam namang ibigay sa iyo responsibilidad na manguna kung ikaw mismo hindi mo mapangunahan yung sarili mo. Kung hindi natin mapangunahan yung ating sarili, papaano na tayo itatalaga sa isang posisyon na merong mga tao nasa ilalim natin na tayo ang magbibigay sa kanilang gagawin. Nakuha po natin? Nakita na yung verse na yon. The hand of the diligent shall bear rule, but the slothful, yung tamad, shall be under tribute. Okay? Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18. Tinitignan lang muna natin yung mga katangian po, mga karakteristik, okay, ng isang tao na sabi ng Biblia, slothful. Slothful. Proverbs chapter 18 verse 9. He also that is slothful, siya na tamad, ang sabi ng Biblia, in his work is brother to him that is a great waster. Siya na tamad, ang sabi ng Biblia, ay kapatid ng gastador. Amen? Kita nyo? Ulitin ko po. He also that is slothful in his work. Sa kanyang trabaho, tamad siya. Okay? Ano sabi dyan? Is brother to him that is a great waster. Bakit kaya sinabi ng Bible na yun? Kasi yung mga great waster, yung mga kagastador, hindi nila iniisip kung paano pinagtrabahuan yung pera na yun. Kaya, kaya lang nilang gastusin ng gastusin, hindi nila pinag-iisipan, amen? Mga anak, diba? Hingi lang ng hingi. Pero hindi nila iniisip kung paano pinagpaguran. Gusto ko yan. Ito po. Bili mo ko nito. Gato. Kuha mo para sa akin ito. Diba? Turo lang ng turo kung ano yung gusto niya sa sarili niya. Hindi niya iniisip kung gaano kahirap kitain yung pera na yun. Okay? Sabihin pa, di ba magsasabi, hindi tumutubo ang pera sa puno. Hindi tumutubo ang pera sa puno. Tapos, dahil siya ay pilosopo, pero ang pera ay gawa sa papel. O, diba? Gaganon din niya. Pero ang punto lang, tamad lang taga siya. Diba? So sabi dyan, okay, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Ako, delikado yan. Mga kapatid, bilang mga Kristyano, dapat hindi tayo ganon. Okay. Ano pa? Proverbs 26. Proverbs chapter 26, verse 14. Proverbs 26, verse 14. This verse, alam niyo po, ang Diyos, marunong po magpatawa. Opo, totoo. Ang Diyos hindi boring. Kala niyo ang Diyos, nasa langit, galit lagi. Hindi po. Ang Diyos po, marunong magpatawa, mga kapatid. May humor po ang Diyos. Okay? Kaya kapag kayo hindi tumatawa, hindi ko alam kung sa Diyos ba kayo. Di ba? Okay. Sabi niya, Proverbs 26 verse 14, as the door turneth upon his hinges, so that the slothful man upon his bed. Itong pinto na to, yung nasa likod, dalawa, sa itong pinto na to nasa harap. Alam mo kung hanggang saan lang yung pwede niyang matravel? Ganto. Pag linggo, ganyan. Pag bubuksan mo, ganto. Ganyan. Ganto. Ganyan. Hanggang dyan lang yan. Pag binuksan mo, hanggang kung saan lang yung abot ng pinto na yan. Anong sabi ng talata? Ganon daw yung tamad. Ganto, pag ganyan, tapos gaganto, tapos gaganyan, tapos gaganto. Ganyan ang tamad. Okay? Araw-araw ginagawa niya. Okay? Hanggang doon lang siya. Gising ka na. Lipat lang na posisyon. Di ba? Ganon. Okay? Nakita nyo? Ang Diyos, nakita nyo? Salita niya yan. Ano sabi? As the door turneth upon his hinges, so that the slothful upon his bed. Ang isa sa karakteristik, mga kapatid, na dapat nating maunawaan sa pagiging tamad, mahilig matulog.
Okay? Isa sa katangian ng isang tamad ay mahilig matulog. Kita nyo? Kinonekta pa ng Diyos yung higaan sa pagiging, at may kita natin mamaya na talagang may connection po yun. Okay? Ano pa? Proverbs 22 verse 13. Proverbs 22 verse 13. Akalain mo yun? Isa rin palang, pwede parang kasalanan din ang pagiging tamad. Amen? Proverbs 22 verse 13. Ano pa? The slothful man saith, dami pala preacher mga verse tungkol sa katamaran. Ano? O, tamad lang tayong basahin. Ano ang sabi dito? The slothful man saith, there is a lion without. I shall be slain in the streets. Ang sabi niya dito, sabi ng tamad, may leon dyan sa labas, baka kainin ako, baka patayin ako. Pero, ang sabi niya dyan, without, sa labas lang, pero, sabi niya, I shall be slain in the streets. So, dinami-rami ng tao, siya papapatayin, ano? Okay? Pero itong point dyan, mga kapatid, alam niyo ang isang tamad? Napakadaming excuse para hindi niya lang gawin yung pinapagawa sa kanya. Okay? May leon! Walang leon dito. Di ba? May oso. Kung ano-anong mga, excuse. Hugasan mo na to. Mamaya na! Di ba? Ganon eh. Nagiging opera singer. Ayun. Taas ng note eh, high pitch. Di ba? Lahat ng excuse. Ang isang tamad, isa rin mapapatunayan nyo, ang mga tamad matalino eh. Tamad lang talaga, mga kapatid. Matalino, kasi isipin mo, nakakaisip sila ng mga excuse para hindi nila gawin ang isang bagay. Okay? Nakakaisip sila ng paraan para lang masabi nila na ayokong gawin yan. Diba? Lahat ng dahilan nasa sa kanila na nasa iyo na ang lahat. Diba? Pati lahat ng dahilan sa mundo, nasa sa iyo na. At yan ang pangit, mga kapatid, kapag tayo Kristiyano, maglingkod tayo sa Panginoon, dami nating excuse. Ba't di mo mabigay buhay mo? Ba't di mo mapagamit buhay mo sa Panginoon? Kasi ganito, yung labahin namin, gatambak, ganon, gabundo. Yung ganito, yung hugasan namin sa bahay, kung gabundok na yon, ganon naman din karami, di ba? Dami. Lahat ng pwedeng dahilan nasa sa atin. Pero ano naman pinagkaiba ng masipag sa katamad? Yung tamad may excuse. Pero yung masipag, humahanap ng paraan para yung excuse na yun matanggal, maalis. Amen? Araw-araw po may labahin. Hanggat may damit po kayong sinusuot, may labahin po kayo araw-araw. Pero pwede nyo pong ilagay ang paglalaban ng Sabado at hindi Linggo. Ang hirap nun. Schedule ko yun eh. Schedule yung Linggo, hindi pwede. Talagang Linggo lang ako naglalaba. Talaga naman, pero kasi Linggo naglalaba, pero chismis ng Lunes, chismis ng Martes, chismis ng Merkules. Di ba? Amen. So kayo, totohanan lang. Amen. Minsan yung mga excuse natin eh. Di ba? Kinain, sa school meron minsan, kinain ng aso yung homework ko. Mga ganun, wala talagang wala nang sense eh. Parang hindi maniniwala sa yung tao na sasabihin mong ganun excuse mo eh. Pero sa sanlibutan, kung ganun, naiinis tayo, paano kaya ang Diyos sa mga excuse natin sa Kanya? Amen? Kapag, di ba, may gawain, mga excuse natin, di ba? Pag meron tayong dapat priority, pero iba yung mga pinariority natin, tama? Amen. Okay. So move on muna tayo sa Proverbs, mga kapatid. Ilang facts o ilang mga katotohanan tungkol sa sloth. Nakita na po kayo ng sloth? Yung hayop na sobrang bagal. Okay? Yung itsura niya, para siyang unggoy na hindi mo maintindihan. Okay? Sloth. Search nyo mamaya, kung meron kayo, search nyo kung yung itsura niya. Okay? Pero ang sloth po ay may dalawang daliri, saka may two-toed na sloth. Meron ding three-toed na sloth. Okay? So, mayroong dalawa, tapos tatlo. Okay. Yung dalawa yung daliri, ganito yung paghawak niya sa cellphone. Okay? Yung tatlo, ganito yung paghawak niya sa cellphone. Okay? So, makita niyo yung sloth na yon, talagang
Hanggang ngayon, ma-apply talaga siya sa buhay eh. Okay? So merong two fingers, merong three fingers. Depende lang sa nilalaro kung ano yung applicable, ano? So, ano pa? Facts about the sloth. So, yun yung number 1. Number 2, natutulog siya ng 15 hours a day. 15 hours a day. Preacher ako, natutulog lang ako ng 10 hours. Sa klase nyo, tulog ka pa rin eh. Pag nakikinig ka sa teacher mo, di mo maintindihan eh. 15 hours a day, kita nyo talagang mahilig matulog ito. Ano? Number 3, ang natatravel niya lang, pinag-uusapan natin yung hayop ha. Okay, yung hayop, yung sloth, yung ginawa ng Diyos para i-illustrate sa iyo kung ano ang tamad. Okay. Okay. Pangatlo, ang natatravel niya lang kada araw, ibig sabihin yung nalalakbay niya, 37 meters a day. 37 meters, yun na yun. Sa mga puno kasi nakatira po yung sloth. Eh. So, 37 meters, yun na ganon kalayo na yung kanyang kayang marating. Ano mo kung ano equivalent nun? Okay? 3 balik sa kusina at 1 balik sa kubeta. Okay? Ganun lang. Ganun yung kaya niyang matravel kada araw. Okay? Dahil busy siya. Ganun siya. Diba? Ganun lang kaya niya matravel 37 meters a day. Pang-apat, 1 beses lang siya dumudumi sa 1 linggo. Talagang isipin mo ano? 1 beses lang dumudumi. At pag dumumi siya, 1/3 ng katawan niya yon. 1/3 ng bigat niya. Ganun naiipon yung kinakain niyang mga damo or mga ginagamit niya na kinakain niya na halaman. Okay? 1 beses 1 linggo lang siya. Isipin mo habang ganun siya ng ganon, kahit yung tiyan niya nagagalit na, matatalo siya eh. Matatalo siya. Ranking game. Okay, ranking game siya. Kaya kahit ano ng tiyan niya, wala siyang pakialam. 1 beses lang siya magta-travel sa kubeta. Okay, at kasama niya pa yung cellphone niya doon. Amen? Ganon. Di ba? Sloth. Okay? 1 beses. Okay? Panglima. Ito po totoo ha. Scientific po yan. Kinuha ko lang yan sa internet. Pero totoo yan. Okay? Panglima, ano pa yung katangian ng isang sloth? Sa sobrang, alam niyo po yung, sobrang bagal kasi nitong hayop po na ito. Na halong maghapon nakabitin lang siya eh. Nakabitin lang siya sa puno. Tapos, paano yun kapag may mga predator siya, di ba? Halimbawa, may jaguar, gusto siyang kainin. Ano mangyayari? Ganun siya kalakas na kahit hitak-hitakin siya ng jaguar sa puno, hindi siya mahihitak. Ganun kalakas itong hayop na to. Sa sobrang tamad niya, ang tibay ng kapit niya sa puno. Sobrang, alam mo, di ba, alam na alam. Di ba? Di ba? Alam niya na kung saan mapunta yun eh. Okay. Di ba? Yung tipong maghapon kang nakahawak, tapos yung tatay mong napakalakas, hindi makuha sa'yo yung cellphone. Anak! Gawin mo na to! Hindi! Ganon, talagang makipagtagumpwar siya at mananalo pa rin siya. Okay, hindi siya kayang talunin, hindi kayang maagaw sa kanya kung ano yung nilalaro niya, kung ano yung pinapanood niya. Okay? Pang-anim, bulag po ang mga sloth pag umaga. Bakit bulag pag umaga, preacher? Naglalaro, ang dilim-dilim ng kwarto eh. Kaya pag nakakita ng liwanag, nakakasilaw! Ano to? Nasa iba akong mundo! Okay? Bulag po sila pag umaga, kaya halos, ang bagal nila pag umaga eh. Ganun lang yung movement nila. Ganun. Sobrang bagal. Diba? Parang mga kabataan talaga eh. Pag umaga, bagal. Pero pag gabi, bibilis. Ba't ganun? Kapag umaga, anak, gising na! Opo! Anak, bango na! Opo! Di ba parang, ang bagal ba? Pero kapag gabi ba, talagang sharp. Talagang ang tialas ng paningin. Okay? Ano pa? Pang-7.
napakalakas ng pang-amoy nila. Totoo po, napakalakas ng pang-amoy nila. Bakit? Kainan na eh. Ayan na yung Ayan yung tanghalian eh. Ayan na yung hapunan eh. Di ba? Isipin mo, tulog na tulog yun. Pero once na maamoy niya na, tosino. Bilis! Ang bilis! Babangon yun agad, tapos talagang kakain yun. Sinangag pa, di ba? Tosino. Meron silang great spatial memory. Okay? Ano yung spatial picture? Di ba, naaalala nila yung lokasyon. Kahit nakapikit, nalalaman kung saan yung pagkain eh. Kumakapa dun sa mga, saan na ba dito yung ano ko? Kumakapa eh, sa aparador kung nasaan yung pagkain. Diba? O pangwalo. Ito po pangwalo. Pag-isipan nyo kung saan nyo ma-apply. 3 beses silang mas mabilis sa tubig kaysa nasa lupa sila. 3 beses silang mabilis sa tubig kaysa nasa lupa sila. Amen? Gala din. Mga gala din. Kapag galaan, ang bibilis. Kapag mga lamuyan, ang bibilis. Pero yung mga maglalakad ka para magbigay ng tracks, katamad. Diba? Talagang ang bagal, para mo, transformer. Pero pag nasa mga liguan, ang bibilis. Gano'n, di ba? Pero yan, talagang, isipin mo, ang Diyos may humor eh. Isipin mo, ang kanyang description ng isang tamad na tao, slothful. Kita mo? Kaya kung tamad ka daw, ganun yun. Ganun yung ugali mo, ganun yung pamamaraan mo, ganun ka mabuhay. Oo. 15 hours a day na nga natutulog. Diba? Tapos, ano pa? Yung lakas pa ng pangamoy, okay? At bulag pag umaga, di ba? Nakita nyo, napakagaling ng Diyos. Ginawa niya talaga yung hayop na to para i-describe kung anong tamad. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Okay, sige. Mag-move on na po muna tayo dyan at baka kung may naiisip kayong tao na ganon, mahalin nyo siya sa Panginoon. Genesis chapter 39. Genesis chapter 39. Oh, the sloth. Genesis chapter 39. Now, in-explain lang natin yun, in-illustrate natin po yung mga bagay na yun, pero it's not the point, mga kapatid. Hindi lang tayo titigil doon. Not slothful in business, sabi ng talata. Ibig sabihin, kailangan may gagawin. Kailangan merong tayong dapat gawin na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi sapat na hindi ka tamad, kundi dapat masipag ka sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Napaka sarap na meron kang katangian na pagiging masipag. Okay? At nakakainis ang mga katamad-tamad na tao. Nakakainis talaga. Ang sarap tisirin. Okay? Diba? Hindi nyo alam yan? Gamot yun. Si tirisin. Diba? Ang sarap tirisin, diba? Genesis chapter 39. Now, to illustrate, inhanap ko kung saan yung first mention of the word business. Kasi, nasa ano siya eh. Di ba? Pinasa na sa Romans 12. So, nasaan siya sa Bible binanggit firstly. At dito yun sa account ni Joseph. Sa account ni Joseph. Now, simulan ko verse 1. Joseph was brought down to Egypt. Remember? Pinagkanulo siya ng kanyang mga kapatid. Sinanla siya, binenta siya. Okay. Dahil naiinggit sa kanya eh. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, kasama ng Diyos si Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. So, si Joseph, binenta siya ng mga kapatid niya, so napunta siya ng Ehipto. At ngayon, binili siya ng taong nagngangalang Potiphar. So, binili siya. So, verse 3, his master saw that the Lord was with him,
and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Lahat ng ginagawa niya, nagpa-prosper, mga kapatid. Ganda, no? Galing. The Lord was with him. Kasama niya ang Panginoon. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and made him overseer of his house, and all that he had, he put into his hands. So, pinagkatiwala ni Potiphar kasi nakita niya yung kakayanan, at nakita niya yung willingness, o nakita niya rin naman yung talent nitong si Joseph na mapagkakatiwalaan to. At dahil doon, pinagkatiwala ni Potiphar yung lahat na meron siya kay Joseph. Okay? Naintindihan po natin? Pero, verse 7, it came to pass after these things that his master's wife, so merong asawa po si Potiphar, cast her eyes upon Joseph. Okay? And she said, lie with me. Ba, talagang malandi itong babaeng ito. Okay? Kasi, kung mapapansin natin, lahat, si Potiphar, binigay niya pong lahat nang meron siya kay Joseph. Pero ano lang hindi binigay ni Potiphar? Siyempre, asawa niya. Okay? Verse number 8. But he refused and said unto his master's wife, behold, my master wotted not what is with me in the house, and he had committed all that he had to my hand. Nakita niya, there is none greater in this house than I. Okay? Neither he kept back anything from me, but they, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? So nakita, sabi niya, paano ko magagawa itong pagkakasala at karumal-dumal na bagay against sa aking Panginoon? So nakita natin mga kapatid, na kahit si Joseph nag-iisa, kahit si Joseph ay nandoon sa lugar na kung saan malayo sa kanyang pamilya, ay nandoon yung kanyang conviction na sa Diyos siya nagkakasala kapag ginawa niya yung bagay na yun. Amen? Tingnan verse 10. And it came to pass, as she spake to Joseph, ano po? Day by day. Okay? That he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. Isang beses, amen, glory to God. Pangalawang beses, glory to God, tinanggihan niya. Pero ito, day by day, and with each passing moment, Potiphar's wife is saying, lie with me. Di ba ganun eh? Ganun yung nangyayari sa kanya. Every day of his life, mga kapatid, na simula nung nag-cast ng eyes yung asawa ni Potiphar sa kanya, inaraw-araw na siya, no? Verse 11, and it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business. Ibig sabihin, kahit ganun yung nangyari, alam mo si Joseph, busy lang siya. Ginagawa niya yung pinapagawa sa kanya, yung trabaho na pinagkalob sa kanya, tinutupad niya, ginagalingan niya. He's just doing his day-to-day business also. And there was none of the men of the house there with him. Ibig sabihin, isa sa mga karakteristik ni Joseph, mga kapatid, is that hindi po siya slothful. Hindi po siya tamad. Kundi, kung ano yung bagay na pinagagawa po sa kanya, ginagawa niya. At hindi siya nag-go beyond sa kung ano yung pinagkatiwala po sa kanya. Okay? Now, ano ang pwede nating makuha po dito? Alam niyo po, kapag narinig natin si Joseph, baka ang pumasok agad sa isip natin ay, naging kanang kamay siya ni Pharaoh. Tama? Nung nagkaroon ng panaginip si Pharaoh, siya ay nakapag-interpret. Na-interpret niya sa pamagitan ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa Egypt 7 years na taggutom, tapos 7 years na sagana. Okay? So, maaring yun yung naiisip natin kay Joseph. Ang naiisip natin kay Joseph is the throne. Tama? That Joseph ay nailagay po dito sa trono na ito. Pero pagkatapos po nung pangyayari na yon with Potiphar's wife, okay, alam niyo po nangyari kung saan napunta si Joseph? Prison. Tama? Napunta muna siya sa prison. Bakit? In verse number 19, it came to pass when his master heard the words of his wife, which he spake unto him, saying, after this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled, so nagalit. And Joseph master took him, put him into what? Saan? Prison. So, nilagay po siya sa kulungan, okay? Pero ang alam natin si Joseph po ay siya ay nasa throne. Amen?
Pero isang bagay na dapat po nating maunawaan tungkol po kay Joseph ito mga kapatid. Si Joseph, ilagay mo man siya sa throne, ilagay mo man siya sa prison. Tingnan nyo nangyari, verse number 21. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. And whatsoever they did there, he was the doer of it. Alam niyo kung anong katangian ni Joseph? Punta mo siya sa throne, ipunta mo siya sa prison, gagawin niya kung ano yung pinapagawa sa kanya. Masipag siya sa kung ano yung pinapagawa po sa kanya. Amen? So regardless, inisip lang natin na sa throne siya, kaya naman masipag yan kasi nandyan siya eh. Pero hindi mo naisip kung saan siya nanggaling. Hindi mo naisip yung pinanggalingan niya, yung experience niya bago siya napunta sa throne. He was in prison. At nung nasa prison siya, kung gaano siya kasipag noon, dito, masipag din siya doon. Amen? Kung saan siya ilagay ng Panginoon, ginagawa niya. At minsan naisip natin bilang mga Kristiyano, kung ako lang yung makakagawa ng ginagawa niya, magtatapat ako sa Diyos. Kung magagawa ko lang yun, di ba? Yung ginagawa niya, talaga namang ibibigay ko buhay ko sa Panginoon. Ba't di natin ibigay yung ngayon? Yung ngayon. Ngayon mo ibigay yung buhay mo sa Panginoon, hindi mo pa, gusto mo na agad ito eh. Amen? Gusto natin ito, pero ayaw nating danasin ito. Ayaw nating paghirapan, ayaw nating pagtrabahuhan yung mga mahirap na bagay. Gusto natin agad, mailagay tayo dito. Amen? Kaya mga kapatid, dapat, kung nasaan po tayong state, o kung nasaan man tayo yung ating buhay mga kapatid, ang Diyos, kagaya ito na, yung mga susunod natin babasahin, ang Diyos. Okay? Ang ina-expect niya lang ay according to your measure. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng measure eh, mga kapatid. Hindi po tayo pare-parehas ng measure. Meron tayong different measures. Pero kung saan tayo, kung nasa saan po tayo, okay, doon tayo abutin ng Diyos. At doon yung expect sa atin ng Panginoon. Now turn to Matthew. Matthew chapter 25. And we will read the story about the talents. Okay? The talents. Matthew chapter 25. Alam niyo kung ano ang hindi kayang suportahan sa Bible? Mga kapatid, even if you rightly divide the word of truth, communism. Communism is not supported in the Bible. Amen? Socialism and communism. Ano ba yung mga salita na yun? Okay. Okay? Communism and socialism ay hindi po biblical, mga kapatid. Ito ay way din, isa sa mga pamamaraan ng kaaway para bulagin ng tao. Okay. Ano ang tinuturo ng communism sa socialism? Di ba yung communism tinuturo niya? Kuhanin yung lahat, dapat daw lahat ng mga bagay, kukunin mo, tapos hati-hatiin mo sa lahat. Okay. Titiin mo. I-distribute mo sa lahat. Kung ano yung kukunin lahat na nasa tapos ipamamahagi mo sa lahat equally. Okay, ganun na yung idea ng communism. Pero dito sa mga babasahin, napapakita ko po sa inyo that it's not the case. It's not the case. Matthew chapter 25, verse 14. Matthew 25, verse 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. So merong sinatawag dito traveling man, papunta siya sa malayong lugar, tapos tinawag niya yung mga servant niya. Of course, kukunin lang natin dito yung spiritual application mga kapatid dahil ito po ay in the context of the Jews, mga Hudyo. Okay? Delivered unto them his goods. And unto one he gave, ilan po ang binigay niya sa isa? 5 talents. So binigyan niya isa ng 5, to another 2, and to another 1. Aba, grabe naman yan. Unfair yan. Unfair.
Binigay niya sa isa, 5 eh. Binigay niya sa isa, 2. Dapat lahat, kung 5 bigay niya, 5 bigay niya din sa lahat. Okay. Pero hindi, ano po sabi diyan? To every man according to his several ability. Yung traveling man na ito, hindi niya binigyan ng pare-parehas, tigkakaparehas na amount yung mga servant niya, kundi naaayon sa abilidad nila. So, binigyan niya isa 5, binigyan niya isa 2, binigyan niya isa. Tuloy tayo. And straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. Aba, yung binigyan niya ng 5, okay, hindi ko alam ginawa, nag-trade daw, nag-trade, no? Tapos, at the end of yung pagkatapos nung babalik na siya, nakakuha siya ng 5 pa. So yung 5 niya, ilan na ngayon? 10 na. Okay? Pangalawa. And likewise, he said that had received 2, yung nakatanggap ng 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and dig in the earth and hid his Lord's money. So yung isa, yung isang merong 5, so gusto ko pakita po sa inyo para maintindihan natin. Yung merong 5, yan yung binigay sa kanilang talents. Ilan yung pagkatapos, ilan na nakuha niya? 10 na. Kasi nag-earn siya ng 5 pa eh. Yung 2, naging 4 na. Yung isa, tinalo ng inflation. Binaon lang sa lupa eh. Okay? Kaya isa pa din. Pero value niyan mas mababa na kasi inflation pa. Okay? So, 5 then. Okay, yan ang bilang. And so, verse number 19. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. So, bumalik na yung master niya, yung nagpatrabaho sa kanila. Verse number 20. And so, he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. So, 5 binigay mo sa akin, Panginoon. Okay, 5 ulit. Meron pa akong 5 nadagdag. Sabi ng Panginoon niya, his Lord said unto him, well done. Nakita natin na 5 binigay sa kanya, 5 pang nadagdag niya, bali 10. Anong commendation? Well done. 5 stars ka sa akin. Okay? Well done. Next verse. Thou good faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things, enter thou into the joy of the Lord. He also that had received 2 talents, nakatanggap ng pangalawa, na 2, okay, isa na tayo. Behold, I have gained 2 other talents beside them. So, nag-gain siya, yung 2, naging 4 na po, kasi kumita siya. Yung 2, nadoble niya, naging 4. His Lord said unto him, well done. Teka. Nakikita niyo po ba ito? Yung 5, nag-produce ng 5. Naging 10. Pero layo ng diferensya, yung 2 lang eh. Ano nyo? 2 lang na-produce niya eh. 4. Total, 4. Ito total, 10. Ang laki ng diferensya, tama, difference of 6. Ang hirap i-minus niyan. 10 minus 4. Hirap yan. So, 10 minus 4, 6. Okay? So, yung 6 na ito, kita mo yung diferensya, 6. Pero mga kapatid, nakakita ka ba ng diferensya ng commendation? May pagkakaiba ba sa binanggit ng Lord pagkatapos? Wala. Tingnan nyo. Ito, 10 sa kanya. Ito, 4 sa kanya. Laki ng diferensya nila. Layo. Pero well done sila parehas. Alam niyo kung bakit? Nakaayon kasi sa ability nila yun eh. Nakaayon sa kung ano yung kakayanan nila. Binigyan siya ng 2 kasi alam ng Panginoon niya, kaya na ito mag-produce pa ng 2. Sige nga, bibigyan ko ng 2. Na-produce yung 2, well done siya. Yung 5, well done siya. Yung isa, tignan natin yung isa. Well done. Verse 23 muna. Good faithful servant, thou hast been faithful over few things, I'll make thee ruler over many things, enter thou into the joy of the Lord. Verse 24. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man. Parang sinabi niya, Boss, alam ko talagang pangit na ugali mo eh.
Tapos sabi niya, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strewn. Inaanin mo yung hindi mo naman tinanim. Di ba? And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Okay. Kung ano lang yung binigay mo sa akin, babalik ko lang ulit sa'yo. Tignan mo kung anong commendation sa kanya. His Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant. Kita natin? Wicked and slothful siya, hindi dahil hindi siya nakapagbudos ng 5, hindi dahil hindi siya nakapagbudos ng 2. Ang expectation lang sa kanya, kung isa lang binigay sa kanya, maaaring isa lang din. Diba? Hindi naman in-expect sa kanya, isa lang kaya mo eh. Alam namang, sabi niya, dapat 5 yung ma-produce mo. Hindi. Nakita naman natin, yung sa 2, nag-produce lang siya ng 2, naging 4, well done. Yung sa 5, well done. Yung sa isa, wicked. At tamad. Sabi, amen. Wicked and slothful. Binaon sa lupa eh. Thou knowest that I reap where I sowed not, gather where I have not strawed. Verse 27, dapat nilagay mo na lang yan. Diba? Doon sa investment para tumubo. Okay. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and gave it unto him that which had 10 talents. Grabe naman. Kinuha pa to, dahil wicked siya, tinanggal pa yung anong meron sa kanya, pinlaswan pa yan. Bakit dinagdag pa dun? Ang dami-dami na nang meron siya eh. Pero bakit dinagdag pa sa kanya? Siya yung pwedeng pagkatiwalaan eh. Amen? Siya yung pwedeng, kapag pinagkatiwala sa kanya ng master, gagawin niya yung trabaho niya. Sisipagan niya. Hindi niya pinapetiks-petiks lang. Okay? Dinagdag pa sa kanya. Isipin mo, 10 na yung meron siya. Dami na eh. Tapos idadagdag pa sa kanya yung isa. Ito natin. Another story ng Panginoong Jesus. Luke chapter 19. Okay, dito nagsimula tayo, iba-iba yung binigay. Tama po ba? Iba-iba yung binigay. O dito naman, magsisimula tayo, pare-parehas ang binigay sa kanila. Luke chapter 19. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sige. Luke chapter 19 po tayo. Dito naman tayo sa pounds. Okay, medyo mataas palitan. Pounds. Euro. Pounds. Luke chapter 19, verse 12. He said therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. So merong nobleman, aalis lang muna siya para matanggap niya yung kaharian. And he called his 10 servants. So meron siya 10 alagad. Verse 13, delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. So ito po ang senaryo mga kapatid. May 10 servants siya, pinagkatiwalaan niya sila na lang tigi 1 pounds. Pero ang mababanggit lang doon yung 3. So ito lang, may isa to, may isa yung isa, may isa yung isa. Kita natin, pantay-pantay po ba? Okay? Hindi. Preacher, sulat mo, mahaba yung isa. Hindi, pantay-pantay yan. Para press 1 lang yan. Okay? Ano pa sabi dito? Verse 14, but his citizens hated him and sent a message after him, saying, we will not have this man to reign over us. It came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded this servant to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Then came the first saying, Lord, thy pound. Nakita nyo yun? Isa lang meron siya, thy pound. Ano sabi? Thy pound had gained 10 pounds. Oh, grabe to, no? Mahusay siya. Okay? Yung 1 pound niya, naging 10. Galing. Verse 17, and said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in very little, have thou authority over 10 cities. Pa. 1 pound to 10 pounds to 10 cities, mga kapatid. 10 cities. Ano pa? Verse number 18. And the second came saying, Lord, thy pound had gained 5 pounds. So, isa naman,
Yung 1 pound niya, naging 5 pounds. Hindi natin pinag-usapan yung timbang dito. Ano, pinag-usapan po natin dyan, yung pinagkakatiwala sa kanilang, kung pera man ito o kung anong resources man ito ng master, at nag-gain siya ng 5. Okay? Die pound nag-gain 5 pounds. So, 6 na lahat. Tama? Okay, 11 pala yun. Tapos 6. So, basta ilagay ko na lang 5 lang nilagay. Had gained 5 pounds. And he said, likewise to him, be thou also over 5 cities. So, dahil nag-gain siya ng 5, may katiwalaan siya 5 syudad. 5 cities. Kita nyo, no? Pound lang tapos naging city, no? Verse number 20. And another came saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid even up in a napkin. Nilagay ko lang sa bulsa ko, Lord. For I feared thee, because thou art an austere man. Pares lang siya nung una eh. Nung sa talent. Sabi niya sa boss niya, boss, alam mo, pahit na ugali mo eh. Thou art an austere man. Okay? Thou takest up that thou layest not down, and reapest that thou didst not sow. And said unto him, out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knowest that I was an austere man, taking up that I had laid not down, and reaping that I did not sow. Wherefore then, gavest not thou my money into the bank? O, di ba? Imbes na ilagay mo sa napkin mo, at ano pa yan, wala pa yung value yun. Ba't di mo na lang nilagay sa bangko? Sabi niya, that at my coming, I might have required mine own with usury. And he said unto them that stood by, take from him the pound, and gave it to him that at them. Alam mo kung bakit ang communism, mga kapatid, it doesn't make sense talaga. Kasi yung idea ng communism, maaaring sabihin mo, nagsimula sila communism, pare-parehas binigay. Pare-parehas sila, tigi-isa. Tama? O, tigi-isa. 10 kayo, tigi-isa kayong pound. Pero, iba-iba po sila ng kakayanan. Amen? Iba-iba sila ng kayang magawa. Yung isa, may kakayanan siya na yung isa niya magiging 10. Yung isa, may kakayanan siya yung isa niya magiging 5. At yung isa, may kakayanan siya yung isa niya, isa pa rin. Okay. Tinago niya lang. Ang maganda po mga kapatid, no, sa Panginoon, ang Panginoon nagre-reward according to your work. Pahig ba kayo sa langit? Pag sa judgment seat of Christ, nag-rewarding ang Diyos, okay lahat pantay-pantay. Pantay-pantay din naman pala. Dapat din lang ako naglingkod. Pantay-pantay lang naman pala yung marireceive. Tama. Kung pantay-pantay lang din, wag na. Okay? Hayaan mo na iba maglingkod. Di ba? Sipag sila eh. Kami, tamad. Diba? This, we have the same. Pero sa maganda mga kapatid, yung principle, kahit sa pagtatrabaho, ang principle na hindi pantay-pantay ang lahat, biblical yun eh. Kita nyo to, biblical to eh. Amen? Na yung isa, 10 yung kaya niya eh. Alam nga na maibigay sa kanya, 5. Yung isa, 5 yung na-produce niya. Alam nga ibigay sa kanya ng Panginoon, 10. Diba? Kung 10 yung na-produce niya, 10 ibigay sa kanya. Yung 5 na na-produce niya, 5 ibigay sa kanya. Naintindihan po natin? Amen? Kaya, ang tinuturo ko po sa inyo, ang gusto kong maintindihan natin po dito, mga kapatid, okay, na nare-rewardan po ang kasipagan, unang-una ng Diyos. At kahit i-apply mo yan, kahit sa school, marirewardan din naman yan. Ang kasipagan. Malaman mo naman kung ang isang bata, hindi kagalingan pero masipag, meron pa rin naman siyang grades eh. Pero malaman mo isang bata, no? Hindi na nga kagalingan, hindi pa rin masipag. Malaman mo rin sa grades niya kung ano ang resulta. Pero isang maliwanag mga kapatid dito, okay? Sa mga binasa rin natin na ito mga talata, ang Diyos ayaw niya sa tamad. Ayaw ng Diyos sa tamad. Tinawag niya ang tamad na wicked. Isipin mo yan. Wicked and slothful. Ayaw ng Diyos sa tamad, mga kapatid. Now, let's move on. Okay? Balik muna tayo ng Proverbs. Kakambyo muna tayo. Proverbs 24. Okay. Talagang kailangan ituro natin sa mga kabataan yung value ng pinaghihirapan po nila yung mga bagay-bagay.
Kasi kapag natutunan po nila na pinaghihirapan mo yung mga bagay-bagay, hindi nila basta-basta lang hindi nila, kumbaga, sinasayang. Binibigyan nilang halaga. Binibigyan nila ng importance. Hindi nila dinadjust-just yung mga bagay-bagay. Talagang pinapahalagahan po. Ano? Iba, di ba? Talaga naman. Kaya tuloy, sa mga marunong, mga aksayadong mga anak, gastador ng mga anak, nakikwentuhan tuloy ng magulang, alam mo yung mga tao sa labas walang nakakain. Mga ganun eh. Laging nakikwento yung mga ganun. Kasi, totoo naman, tayo may nakakain, halimbawa, tapos hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. So kung anong meron tayo, sinasayang lang natin. Amen? At hindi po gusto ng Diyos yan. Ang Diyos, naniniwala ko, talaga ang Diyos reasonable. Reasonable ang Diyos. Nag-reward siya sa hard labor, galit ang Diyos sa aksayado, galit ang Diyos sa gastador, galit ang Diyos sa tamad. Okay. Proverbs chapter 24. Verse 30 to 34. Verse 30. I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. So pumunta siya, merong taniman yung tamad na tao. Verse 31. And lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Mga kapatid, ang damo, kasama po talaga yan sa halaman, no? Kasi yung mga ibon, minsan, nalalaglag nila yung mga pollen. Nalalaglag nila yung mga buto ng mga damo, kaya tumutubo yung mga damo. Yung damo na ganito kaliit, yung ganito kaliit na damo, ibig sabihin, bago pa lang yung damo na yun. Pero yung damo, nakasang laki na ng tao, ibig sabihin nun, napabayaan na yon. Hindi ako naniniwala na yung damo na yon, isang tulog mo lang, gano'n na siya kalaki. Sipin mo, kahapon lang, ganito kaliit, kinabukasan, ganito na siya kalaki. Aba, ang laking, grabing damo yan. Okay, anong gamot yung kinain yan? Okay. Ang damo, tuloy-tuloy, kung simula sa ganito, araw-araw lumalaki siya ng paunti-unti. Pag di mo siya pinansin, lalaki lang siya ng lalaki, ng lalaki, ng lalaki. Okay. Hanggang yung mga halaman mo, yung mga, kung ano man yung tinanim doon, di mo na makita kasi ang dami na. Ibig sabihin talaga yung tamad, napabayaan niya yung vineyard niya, napabayaan niya yung taniman niya. At yun yung mahirap, mga kapatid, yung mamaya na, bukas na, sa susunod na, next week na, pasahan nyo na, hindi, okay lang, nahabol ako. Hindi, isang oras na lang pasahan na, okay lang yan, mamaya na, mahihintay yan. O sa pamamaya natin, wala tayong natapos. Sa mamaya natin, wala ka na talaga nagawa. Nakadagdag ba yun sa pag-i-spiritual mo? Buti ka na kung pinagkakabisihan natin, Biblia eh. Kasi pinagkakabisihan natin yung laro ng mga pusit. Okay? Diba? Pinagkakabisihan natin yung mga uso ngayon sa sa mga kung ano-anong mga palabas. Mamaya na, gano'n. Tignan mo siya. Ano nangyari? Verse 33. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. Minsan narinig ko yung mga hinaing ng mga magulang eh. Nung panahon namin, di naman kami ganyan sa inyo. Mga ganun, di ba? Mga ganong mga linyahan. Yung panahon namin, di naman kami ganyan sa inyo. Kami noon, alas 5 pa lang, hindi pa tumataas yung araw. Gising na kami. Kayo tirik na lahat-lahat. Tulog pa rin kayo. Di ba? Ganun yung mga line, di ba, sa bahay. Kung naririnig nyo yun, dalawa lang. Kayo yung nagsasabi o kayo yung sinasabihan. Okay. So, nasasabi nila yon kasi nga yung difference, mga kapatid, ng dati, talaga namang yung mga magulang strict, di ba? Di man sinasabi na hindi mapagmahal yung mga magulang na yun eh. Ibig sabihin, ginagawa lang din lang kung ano sinabi ng Biblia. Sabi ng Bible, mamalo eh. Pinapalo nila kapag gano'n.
Ngayon, papaluin mo pa lang, kala mo talaga, ikaw pa papaluin eh. Didisiplinahin mo, ikaw pa didisiplinahin eh. Diba? Bastos talaga mga bata ngayon. Walang respeto sa magulang. Walang respeto sa authority. Walang respeto sa... Diba? Kala mo, kala mo nung bata siyang wala siyang kalakas-lakas na protektahan ang sarili niya. Kala mo yung nanay niya, di siya tinutulungan ng mga panahon na yun. Ganun na lang kung makapangbastos ng mga matatanda. Ay, hindi, sorry. Adult. Okay? Ganun na lang makapagbastos ng mga... Diba? Hindi tama po yun. Oo. Against tayo dun sa mga pambabastos na yan. Kung nambabastos ka ng magulang mo, huwag mo sabihin, diba, ligtas ka. Pero hindi tama yung puso mo sa Diyos. Amen. Kung binabas mo magulang mo, inutusan ka na 10 beses, pambira, pang 11, unahan mo na eh. Alam ko na sasabihin mo. Pero hindi mo naman ginagawa. Ito sasabihin ko po, ito totoo. Isa sa takalan ng espiritualidad, lalo ng mga bata, pagsunod. Yung sasabi mo spiritual ka, hindi ka susunod sa magulang mo, hindi ako naniniwala. Kasi spiritual ka, ang sabi ng Bible, children, diba? Scold to your parents, for it is right. Diba? Hindi. Children, obey your parents in the Lord. For this is narinig ko na yan, preacher. Ilang beses mo na yan sinabi. Yun nga eh. Ilang beses na nating sinabi, pero hindi ka pa rin nakikinig. Ilang beses na nating sinabi, pero hindi mo pa rin na sinusunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Okay, ito mo nangyari sa kanya. So, verse 34. So shall thy poverty come as one that traveleth. Amen? Now, turn to Ephesians chapter 6. Kapag hindi naman mali, kapag hindi naman kasalanan pinapagawa sa iyong magulang nyo. Amen? Sundin natin. Amen? Obey. Plato lang yan eh. Plato lang yan. Ephesians chapter 6 verse 5. Now, papaano naman tayong mga nasa ilalim ng sabi mo empleyado ka o anak ka, papaano dapat itrato? Ano sabi ng Biblia? Doon sa mga nasa itaas po natin, ano ang dapat paano natin sila i-treat? Verse 5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh. Sabi dyan, be obedient. With fear and trembling. May takot na nanginginig ka pa. Ganun daw dapat. Ano pa? In singleness of your heart as unto Christ. Paano yung takot mo sa Panginoon? Di ba ayaw mo makagawa ng kasalanan? Kung gusto mo nang sumunod sa Panginoon, ayaw mo makagawa ng kasalanan, ayaw mong masuway ang Panginoon. Di po ba? Yun yung gusto natin eh. Ang sabi ng Biblia, ganun mo itrato. Kung yung mga amo mo, yung amo natin, ganun natin itrato. Na may takot sa Panginoon. Ano pa? Verse 6. Not with eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Di ka lang pakitang tao. Pag nakatingin sila, easy. Pag di nakatingin, ano bang gagawin natin ngayon? Uy! Shopee 10 sale! Diba? Ganun eh. Bira, purloining yun. Purloining. Ay sa Bible, may binanggit na, sabi, na not purloining. Okay. Ano po, pag tayo nagtatrabaho, mga kapatid, halimbawa, dito, sabihin natin, rate dito sa Zambales. Nung rate dito, halimbawa, 420 a day, diba? That is 8 hours. Tama? Ibig sabihin, you are paid, binabayaran ka to work 8 hours for this amount of money. Ano naman natin? You are working 8 hours
for this amount of money a day. Kung yung isang oras dito, ginagamit natin sa pakikipagtsikahan sa katrabaho natin, ninanakawan mo ng isang oras yung employer mo. Pag nanakaw po yun. Amen? Hindi ka lang basta tamad pag nanakaw yun. Bakit? Kasi binabayaran ka nitong pera na to para magtrabaho ng gawain na yon, tas hindi mo ginagawa yung tungkulin mo para sa binabayad sa'yo. That is, ang tawag dyan po ay stealing. Amen? That is called robbery. Hindi robbery ba yan? Okay. Pero pag nanakaw po yun, mga kapatid, as sa Bible, di ba, thou shalt not steal, di ba? Ayaw ng Diyos, yung gano'n. Kaya nga, dapat ang hinahanap talaga ng mga employer, yung mga Kristiyano eh. Pero mga Kristiyanong hindi tamad. Bakit? Kasi yung mga Kristiyano, kung i-apply lang natin yung mga verse na ito sa ating buhay, gugustuhin tayo ng lahat na employer. Yung napakasipag mo, takot ka sa kanila, susundin mo yung mga sinasabi nila. Di ba? Hindi mo sila nanakawan, hindi mo sila babastusin, hindi mo sila gagawa ng kahit na ano. Kapag nagtatayo na ng union yung mga empleyado, di ba, di ka sumasali, bahala kayo dyan. Di ba? Basta ako sa Panginoon naglilingkod. Madami pa ako sa inyo. Verse 7, with goodwill, doing service as to the Lord and not to men. Nakita niyo po? Amen. Pwede pala yun. Posible pala yun. Na kahit di kayo nagtatrabaho para sa isang unbeliever, sabihin natin, posible pala na naglilingkod ka pa rin sa Panginoon dahil pinapakita mo kung ano dapat ang isang Kristiyano sa sanlibutan. Paano natin nire-represent si Kristo kung nasaan man tayo ngayon? Nire-represent ba natin siya bilang tamad? Oh, sir, I'm a Christian. Bungad ba natin, Kristiyano po ako? Tapos, pag in-evaluate yung ating performance, tamad, late pumasok, di ba? Ang sobrang kumain. 1 hour lang ang break, nagiging 2 hours. Tapos, ganun tayo. Amen. Tama. Dapat nakikita nila tayo as examples at hindi pa tayo yung matigas ang ulo, mahirap turuan, mga kapatid. Dapat tayo po yung nagiging halimbawa sa sanlibutan. Makita nila sa Kristo po sa atin. Kasi ang goal natin, mga kapatid, maligtas sila eh. Ang gusto natin makita, sila maniwala na si Kristo tagapagligtas. Tapos ang preaching pa natin, si Kristo nakapagbabago ng buhay. Pag tinignan ka ng amo mo, binago ba buhay mo? Yan na ba yun? Ayan na yun? Parang hindi man ako naniwala. Diba ganun eh? Diba? Verse 8, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall receive of the Lord, whether he be bond or free. Now, 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Ito po, isa sa mas mabigat doon sa Ephesians. 1 Timothy chapter 6, verse 1. Kaya kailangan talaga maging masipag po tayo. Ito po yung verse na yon. Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Para yung doktrina at pangalan ng Diyos ay hindi mapahiya, hindi makutya, diba? Hindi mablaspheme. Mga kapatid. Masters, worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Kasi si Kristo po yung nire-represent natin dun eh. Kung nasaan man po tayo, si Kristo nire-represent natin. Kaya kung merong dapat pinakamasipag, di ba, sa school, dapat mga Kristiyano yun. Ako naniniwala doon. Kung merong pinakamasipag, dapat Kristiyano. Hindi ko naman sinasabi pinakamatalino eh. Sinasabi ko lang pinakamasipag. Amen. Merong pinakamasipag sa trabaho, dapat kayo yun. Dapat tayo yun. Dapat hindi tayo yung nakakitaan ng reklamo sa ating mga mukha. Kaya mapansin mo, kung bata pa lang reklamador na, pag nagtrabaho yan, yan din yung reklamador. Kung yung mga plato lang natambak, hindi mo maharap. Sa trabaho, tambak din. Puro papel nga lang. At pag tinambakan ka ng papel, isipin mo na lang, Lord, kung ugasan to, sana mabilis lang ito matapos. Pero hindi, mga kapatid.
Ano yung context kung ba't natin pinag-aaralan to? Bodies as living sacrifice. Amen. Do you want to serve the Lord? Gusto natin maglingkuran ng Panginoon? Be not slothful in business. Huwag tayong magiging tamad. Huwag tayong matatamad-tamad. 1 Corinthians 3. Malapit na po tayong matapos. Amen. Tapos na rin. 1 Corinthians chapter 3. Verse 5. Who then is Paul? Who is Apollos? But ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, si Pablo ang nagtanim. Apollos watered, si Apollos ang nagdilig. But God gave the increase. So that neither is he that planted anything, neither is he that watered it, but God that gave it the increase. Amen? Now he that planted, he that watered it are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. May halaman, isa siya yung nagtanim, isa siya yung nagdilig. Kanino yung bunga nun? Diba? Partakers silang lahat. Kasi sila ay kasama doon sa pagpapalago ng halaman na yon. For we are, verse 9, laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God, which is given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, another build thereon, but let every man take it that we build it thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, diba? Every man's work, verse 13, shall be made manifest. Verse 14, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Paglilingkod po natin sa Panginoon, ipapadaan ng Diyos sa apoy. At titignan niya what sort it is. Amen? What sort it is. Kung ang kaya mo lang gawin ay ganito kaliit. At ang iba, kaya nilang gawin, ganito kalaki. Okay? Pero itong ganito kalaki yung abilidad niya, ganito kalaki yung talento niya, ganito kalaki yung kakayanan niya, ang paglilingkod niya lang sa Panginoon, liit. Pero ikaw na ganito kaliit, ang paglilingkod mo sa Panginoon, ganito lang din. Liit naman ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ito lang kaya niya eh. Ito pa lang yung measure niya eh. So palagay nyo, sino ang mas titignan ng Diyos na mas great work? Itong ganito lang kaliit, tas ganito ang work niya, o yung ganito kalaki ang abilidad niya, ganito yung work niya. Amen? Kita natin. Mas i-commend yung ganito lang yung measure niya, at nakapag-produce siya ng ganitong measure din. Glory to God. Yun palang kaya niya eh. Kumbaga yung ministry niya palang, kumamay. Amen? Yun pala yung kaya niya. Kakamayan ka lang niya, good morning, good morning, good morning. Yun pala yung kaya niya eh. Purihin ng Diyos, nagagawa niya yun. Kasi dati talagang kakamay pa lang siya, parang mag-faint na siya eh. Parang himatay na siya eh. Di ba? Ngayon, nakakakamay na siya. Purihin ng Diyos sa buhay ng tao na yan. Naunawaan po ba natin? Amen? What is great, mga kapatid, ay we are working. Tayo nagtatrabaho under the greatest employer. With all the great benefits. Amen? Hindi lang SSS, pag-ibig, di ba? PhilHealth, hindi lang yan. Ang benefit na meron tayo, mga kapatid, eternal life under the Lord Jesus Christ. Ano pang hihingiin mo? Kailangan mo ng increase, hingi ka lang sa Panginoon. Amen? Kailangan mo ng talent, kailangan mo ng wisdom, hingi ka lang sa Panginoon, bibigyan ka naman niya eh. Nakahiya sa sanlibutan. Sanlibutan, napakaraming mga tao kasisipag. Amen? Sa sanlibutan, ang daming mga tao masipag. Gigising sila ng maaga, tapos magtatrabaho sila, late na hanggang gabi, nakakahiya para sa kanila. Tapos ginagawa nilang lahat po ng iyon, para saan? Amen? Para saan? Maaring para sa pera, ginagawa nila yun. Maaring ginagawa nila para sa recognition, para makilala sila. Maaring ginagawa nila para sa career nila. Maaring ginagawa nila para sa kasikatan. Kung ang sanlibutan kaya nilang maging sobrang sipag para sa mga baser things of the world,
paano tayo na we are working under the Lord of heaven. Na mas dakila yung misyon na meron tayo kaysa sa kahit sinong tao sa sanlibutan. At ako naniniwala po doon, mga kapatid. Ako naniniwala doon. Kasi dito sa darating na Mayo 2022, okay, ay magkakaroon na naman tayo ng halalan. Maaring kahit sino manalo sa kanila, maaring makapagbigay ng pabahay, given. Maaring makapagbigay ng trabaho, given. Maaring makapagbigay ng opportunities sa maraming mga tao. Maaring magawa nila pong lahat yun. Maaring matanggal nila ang COVID, di ba? Sige, gawin nila. Gawin nila lahat. Pero yung hindi nila kayang gawin, kung hindi sila ligtas, ay bahagi si Kristo na siya ang tagapagligtas. At ang tao na mapupunta sa impyerno ay kayang maligtas mula doon at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Mansano, 2022. Hindi po, hindi. Biro na. Okay. Ang totoo po dun, mga kapatid, dapat mas nakikita natin, mas importante yung mensaheng meron tayo. Oo, kaysa sa mensaheng meron sila. Kahit sino pong manalo sa kanila, may mga sarili-sarili tayong mga manok. Sinong gusto yung manalo, di ba? Pero, at the end of the day, mga kapatid, kung sino man manalo sa kanila, still, mga kapatid, ligtas tayo. Still, ang pasalita ng Diyos, di nagbabago. Still, ang Panginoon natin nasa langit. Still, ang misyon natin. Maligtas ng Panginoon yung mga taong nandyan. Mga taong nasa paligid. At kung tayo, okay, kung kayo man boboto nung 2022 or hindi, nasa sa inyo, mga kapatid, ang point, ito, saan man pumuntang bansang Pilipinas, saan man pumunta, baka pumunta tayong communism, gusto nyo sa pula kayo, gusto nyo sa dilaw kayo, gusto nyo sa pink, nasa inyo, di ba? Di natin pinapangaral dito mga politiko dahil si Kristo pinapangaral natin dito eh. Amen? Kung anong kulay kayo, bahala kayo dyan. But ang point, mga kapatid, ipapangaral natin, magiging matapat tayo, hindi tayo tatamarin na ang Panginoong Yesus, siya ang ating ipapangaral. Maging hamon po sa atin, mga kapatid. Maging hamon sa atin. Huwag na tayong maging tamad. Bawal ang tamad sa Olongapo. Sa church yan, dapat. Amen. Dapat hindi tayo tamad, dapat tayo maging masid. Last verse, Colossians 3. Colossians chapter 3, verse 24. Last verse. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance. For ye serve the Lord Christ. For ye serve the Lord Christ. Tayo po manalangin, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa kabutihan mo. Lord, thank you for helping me na sabihin po, deliver Panginoon yung banal na salita, yung mensahe sa mga tao mo ngayong umaga. Mga Panginoon, kung saan ng part, merong conviction ng Holy Ghost sa kanilang mga buhay, sa akin, Panginoon, dalangin ko po na tulungan po kami na i-deal po iyon. Kung meron kailangan i-give up po iyon, mga Panginoon, dahil mas lesser naman po yun sa kung ano ang meron po kami kay Kristo Jesus. Thank you, Lord, for salvation. Thank you, Lord, for Shining Light Baptist Church. Tulungan niyo po kami na maging masipag, magtulungan, Panginoon, sa gawain pong ito. Nalalaman na we are laborers together with God. Salamat, Panginoon, sa mga ligtas. But I pray also for those na hindi pa. Maunawaan nila na ang tagapagligtas ay ang Panginoong Yesus at di nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili sa pamagitan ng sarili nilang gawa, sarili nilang kabutihan. Dahil unang-una, lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami buong maghapon. Ikaw po maitas, ikaw po mapupurihan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.